Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napapakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay nakikinig sa himpilan ng New Gen FM 100.7. Dito po tayo sa Bayan ng Bulan, napapakinggan at sa buong probinsya ng Sorsogon. At sa ating mga viewers sa page ng UPC Bulan Church, good morning po sa inyong lahat mga kapatid. At tayo po ay magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon mga kapatid at pagharian po tayo ng pag-ibig ng Diyos sa ating buhay sa bawat araw. Pagpalain po kayo ng Panginoon at manatili pong nakatune in sa himpilang ito ng New Gen FM 100.7 sa ating pong daily program 5 to 6 in the morning. Araw-araw po ito mga kapatid na napapakinggan po ng ating mga kababayan ang salita ng Diyos na ito po ay kailangan ng ating mga kaluluwa sa paglilingkod natin sa ating pong Panginoon. Purihin ang Diyos mga kapatid at sa lahat ng mga kapatiran ng United Pentecostal Church Bulan na patuloy pong nananalangin sa Panginoon upang ang ating programa at ang gawain ito ay patuloy na pagtagumpayin. Pagpalain po ng Panginoon ang ating congregation dyan sa UPC Magsaysay Bulan. At mamaya ay meron po diyang prayer meeting mga kapatid. At ganoon din po ang ating congregation dyan sa Santa Remedios Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon mga kapatid. At ganoon din ang ating congregation dito po sa Iquirino Bulan. Sumayin niyo po mga kapatid ang kagalakan at kalakasan sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa, ito po ay patuloy na kinakasangkapan ng Panginoon upang marami po ang ating mga kababayan na maabot ng salita ng Diyos, mga kapatid, sa ating pong araw-araw na programa, Monday to Sunday, 5 to 6 in the morning, mga kapatid, dito po sa New Gen FM 100.7. Ang programang ito ay hindi po sponsored ng mga politician o kung sino mang individual. Ito po ay sponsored by United Pentecostal Church UPC Bulan members mga kapatid. Na kung saan ito po ay sumasahing papawid ng 23 anyos na po tayo. 23 years na po dito sa Bayan ng Bulan na napapakinggan sa radyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Nag-start po tayo ay 2002. Mga kapatid, sa ating pioneering stage ng gawain, nag-start po tayo ng radio program and until now ay nagpapatuloy po sa biyaya at patnubay ng ating Panginoon. At bunga po niyan ay ang lumalagong gawain ng United Pentecostal Church Bulan. At katunayan, ng nakaraang linggo, mga kapatid, ay muli ay nagbautismo po tayo ng mga baguhang nais maglingkod sa Panginoon. Good morning sa tatlong na bautismohan po natin last Sunday. After ng ating pagsamba, ay meron pong tatlo na nabaptized in the name of our Lord Jesus Christ. Magpatuloy po kayo mga kapatid at ang Panginoon ay patuloy po na maghari sa ating pong mga buhay. To God be all the glory. At sa mga nais pong magpaabot ng inyong mga messages mga kapatid, you can text me at 0951-932-0038. 0951-932-0038. Yan po ang ating contact number kung nais nyong mag-send ng prayer request at kung nais nyo pong mag-testify
kung paano nagiging pagpapala sa inyong spiritual na buhay ang programang ito, ay malaya po kayong mag-send ng inyong mga testimonies, prayer request, or any concern. Kung may mga nais pong pa-Bible study sa inyo pong mga tahanan, ay pwede nyo pong kontakin yung nabanggit nating number upang tayo po ay magkaroon ng mga schedule. Libre po yan na inaalok natin. Kung nais nyo magpa-Bible study sa inyong tahanan, ito po ay pinaglilingkod namin sa inyo for free, mga kapatid, sapagkat sabi ng Panginoon, tinanggap nyong walang bayad, ang ebanghelyo ay ibahagi nyong walang bayad. Sapagkat nais ng Panginoon na sa kanyang nalalapit ng pagbabalik ay marami pa po ang maligtas at maabot ng ebanghelyo ng kaligtasan. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Patuloy po tayo sa ating programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa, at ang ating mga schedule ng pagsamba ngayong week, mga kapatid, ay sabay-sabay po. Magkakahiwalay, sabay-sabay ang Magsaysay Congregation, araw po ng Linggo ng umaga. Ganon din po ang Ikirino Congregation, araw ng Linggo ng umaga, at ang Santa Remedios Congregation. Nag-adjust po tayo dahil sa Sabado ay meron pong conference na dadaluhan tayo sa lugar po ng Legazpi City. So wala tayong pagsamba na Sabado dito sa bulan. Lahat po ay Linggo ng umaga, alas 7 ng umaga. Sabay-sabay po yan sa tatlong magkakahiwalay na lugar, sa Magsaysay, sa Ikirino, at sa Santa Remedios, mga kapatid. So yan po yung ating mga adjustment, mga kapatid, upang hindi po kayo malito sa ating mga schedule ng gawain. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At sa ating pagpapatuloy, batiin po natin ang ating mga kapatiran dyan po sa lugar ng Hamor-Awon. Si Nanay Levi at si Nanay Ida, good morning po sa inyo dyan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At meron na po tayong nabuksan na gawain dyan po sa Barangay Aguinaldo, Bulan. Ito po ay Southern Coastal Barangay ng Bulan. At salamat sa Panginoon. Batiin po natin dyan ang Roque family at maging sina Sister Josie, Brother Nilo, yung mga bagong kapatiran po natin dyan sa Barangay Aguinaldo, Bulan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At ang Bible study natin dyan, kina Sister Josie sa Aguinaldo, ay araw po ng Biyernes, alas 3 ng hapon. So, salamat po sa Panginoon sa patuloy po na biyaya ng Diyos na ang kanyang ministeryo ay patuloy po na magkaroon ng expansion. Marami pang mga kaluluwa ang maligtas at maabot ng salita ng Panginoon upang magtamo ng kaligtasan. Purihin ang Diyos, mga kapatid. At nais nating i-recognize pansumandali yung ating mga viewers online. Pastor Joel Tinoco, good morning. Watching from Laguna, kasama ng kanyang mga kapatiran sa church. Sister Cristita Bugayong, good morning. Thank you for watching. Sister April Santos. Brother Tofe Mendoza, good morning. At maging si Sister Rebecca Montemor, good morning po. Brother JP Flores, si Sir Ray Galo Sr., good morning. Brother Andy Orozco. Thank you for watching. Sister Elena Basco Balidyong Malapitan, good morning po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Maging si Sister Evelyn Buhanghang, thank you for watching. Sister Jane Ioy and Sister Ruth, dyan po sa Zone 7, good morning po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At maging si Sister Marlene Golyoso, good morning po sa inyo dyan sa Tulatula Sur. Maging si Brother Oli and Sister Nanette, good morning. Pagpalain kayo ng Panginoon. Si Brother Ray Gabad, good morning. At Sister Evelyn Valencia Punsalan, good morning dyan sa Palau.
Maging si Brother Imboy Briobo. Ayan, sabi niya, blessed morning po, Pastor, at sa lahat ng taga-subaybay sa inyong programa. Ayan, ang Briobo family. Good morning dyan sa Legazpi, sa Taysan, Legazpi. Ayan, pagpalain kayo ng Panginoon. Maging Sister Mirna, good morning dyan po sa Kuwait. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Divine Espela Guyal, good morning. Belated happy birthday, Sister Divine. At maging Sister Virgie Flores dyan sa La Union. Good morning. Sister Melet Kaya sa Doha, Qatar. At si Jeneline Roloque. Good morning. Pagpalain ka ng Panginoon. Si Brother Michael Regidor. Ayan, si Brother Box. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At maging Sister Laura Gumban. Diyan po sa Barangay Lahong. At ang buong family. Sister Renelda Balmes Agos. Diyan po sa Erusin. Ayan, good morning po sa inyo, Brother Jofil and family. Magpatuloy po kayo sa paglilingkod sa Panginoon at ang biyaya ng Diyos ay patuloy po na sumainyo. Sister Angelita Liguro, good morning. At maging si Brother Ronald Hipolito, good morning. Si Mamay Eden Manata Nabwa, good morning. Sister Sara Galos, thank you for watching. At maging si Brother Ismael Sahulga, good morning. Maging si Sister Beth Frenila, ayan, good morning po sa inyo. Sister Jezreel Hansol, ayan, pagpalain kayo ng Panginoon. Maging si Brother Art Rosin, good morning po sa inyo. At maging Sister Joy Tianyi, ayan, good morning po sa inyo. At okay, Sister Milet Kaya, Sister Lita Sultan, ayan, thank you. Si Sheila Gracia Montejo, thank you for watching. From Bulacan, ayan. Sister Dorina Palomado, good morning. Si Brother Tom Panlubasan Lazo, good morning. At maging si, ayan, okay, nawala na. Okay, so yan po mga kapatid, ang ating mga viewers online. Paki-share na lang po mga kapatid ng ating episode ngayong umaga upang marami pa po ang maabot ng mga kababayan po natin sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Si Grace Ibanez, thank you for watching. Sister Emily Palcuto Dulba, ayan, from Abu Dhabi, ayan. So paki-share na lang mga kapatid upang marami pa po ang maabot ng salita ng ating Panginoon. Doon po sa mga nagtatanong, few weeks ago ay busy po ang inyong lingkod sa mga biyahe, mga conference na dinadaluhan. Salamat sa Panginoon sa mga kasama natin, mga kapatiran na natuto na ng salita ng Diyos na nagtitake over temporarily sa ating pong programa. Thank you kina Brother Angelo, sina Brother Jerry Boy, Brother Raymar, at ang mga kasama po nila si Pastor Alfred Generalo, na sila po ay mga dating tinitrain po natin, and until now sila po ay active na nagpapagamit sa ating pong Panginoon. Mga kapatid, mga tinitiwalaan po natin ng paghahayag ng salita ng Diyos sa mga panahon na ang inyong lingkod ay maraming mga gampanin, mga biyahe, mga kapatid, na ginagampanan sa ating mga tungkulin, mga kapatid, sa gawain po ng ating Panginoon. Kagaya ngayong umaga, pagkatapos ng ating programa, ay meron pong meeting ang mga pastors ng United Pentecostal Church sa ating section, Albay, Catanduanes, and Sorsogon provinces, mga kapatid.
3 probinsya yan, isang section na sinusupervise ng inyong lingkod bilang sectional presbyter ng United Pentecostal Church sa Quezon Bicol District. So meron po tayong meeting mamaya 1:00 ng hapon dyan po sa Gabawan Church sa may Legazpi, mga kapatid. Hosted by Pastor John Tagulabong and Sister Hannah. So dyan po ang ating meeting mamaya 1:00 ng hapon. Sa lahat ng mga UPC pastors ng ating section 3, ay magkita-kita po tayo mamaya sa ating meeting. Purihin ang pangalan ng Panginoon, and by this time tayo po ay dadako, mga kapatid, sa salita ng ating Panginoon. Tayo po muna ay manalangin upang hilingin po natin ang patnubay ng Diyos sa pag-aaral po natin ng kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sa dakila mong biyaya, pagpapala na pinagkakaloob sa aming mga buhay. Salamat sa mahimbing na pagtulog at kapahingahan sa buong magdamag. Kasama ng aming mga taga-subaybay sa umagang ito, ikaw ay aming pinararangalan, pinapupurihan, Panginoong Hesus, sa lahat ng biyaya mo, pag-iingat at kabutihan sa aming mga buhay. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong basbas ng banal na Espiritu sa paghahayag po namin ng iyong banal na salita. Ngayong umaga, kumilos ka po, Panginoon, mangusap ka po sa puso at sa isipan ng aming mga taga-subaybay, at ang salita mo na aming ipaglilingkod sa umagang ito ay maging pagpapala at maging kalakasan spiritually ng aming pong mga kababayan, na lahat ng nakikinig ngayong umaga ay katagpuin mo ang kanilang pangailangan. Ang mga nasa karamdaman ay pagkalooban mo ng kagalingan. Ang mga nasa kalumbayan at pagdadalamhati ay pagkalooban mo po ng kaaliwan. Ang mga naliligaw ng landas ay akayin mo, Panginoon, patungo sa iyong katuwiran at sa iyong kabanalan. Gawin mong pagpapala ang programang ito, Panginoon, sa buhay ng aming mga taga-subaybay. Saan man sila naroroon, Panginoon, iabot mo po sa kanila ang iyong makapangyarihan at mapagpalang kamay. Maraming salamat po, O Diyos. Sa iyo namin iniaalay ang papuri at pagsamba. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Patuloy po tayo, mga kapatid, sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At ngayon po ay dadako na tayo sa salita po ng ating Panginoon. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay kung anong kaligtasan ba ang ipinapangako ng Panginoon sa mga naglilingkod at maglilingkod sa Kanya. Mga kapatid, ito po ay mahalagang usapin sapagkat may mga ilan na hindi po marahil nauunawaan yung ibig sabihin ng Panginoon pagdating sa pangakong kaligtasan. Kamakailan, mga kapatid, ay meron tayong kapatiran na pumanaw, kinuha ng Panginoon. May mga nagtatanong kung bakit daw yung mga born again, kung ligtas na, bakit ay namamatay pa rin? Ito pong katanungan na ito ay bunga ng kawalan ng kaalaman sa mga salita ng Diyos. Tandaan po natin, mga kapatid, kay mabuti kang tao o masama, wala tayong, kumbaga, takas pagdating sa physical na kamatayan. Whether you are good or bad person, you will face death, mga kapatid, in just a matter of time. Mga kapatid, kapag dumating ka na sa itinakdang panahon ng iyong kamatayan, kay mabuti kang tao o masama, darating ka sa kamatayan, mga kapatid.
So, kung ang mabuting tao ay namamatay din, ang masama, ganun din, aling kaligtasan, anong kaligtasan ang matatamo ng tao? Mga kapatid, una, basahin po natin ang sinasabi ng unang Korinto. Maganda ay tingnan po natin ang talatang ito, 1 Corinthians in chapter 15, verse 50 to 53. Ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos. Ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. So ito po, mga kapatid, ay paalaala ng Panginoon na itong atin daw laman, yung katawan natin, at ang dugo, hindi ito ang pinangakuan ng eternal life. Because our body is just temporary. We came from the dust of the ground and we will return to the dust of the ground. So mga kapatid, galing tayo sa alabok ng lupa at babalik tayo sa alabok ng lupa. Kung pag-uusapan ng ating katawan, kaya nga ang tawag dito ay katawang lupa dahil panlupa po ito. Yung ating katawan ngayon, present physical or body, ay hindi ito ang magmamana ng pangako ng Panginoon na kaligtasan, sapagkat ang kaligtasan po ay eternal. Eternal salvation po yan. Samantalang ang ating physical ay temporary. Kaya itong ating katawan ay papalitan ng panlangit na katawan o yung heavenly body or glorified body. Ang sabi po dito, mga kapatid, narito isinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli, na walang kasiraan at tayo'y babaguhin, sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. So dito po, mga kapatid, sa talatang ito ay pinapaalalahanan po tayo na hindi itong ating katawang lupa ang dadalhin doon sa kalangitan. Sapagkat ang katawang lupa nga po natin ay may hangganan. Mga kapatid, ilang taon ba ang tao namamatay? Ang pinaka-average ngayon na haba ng buhay ng tao sa panahon natin ay 70 years only. Kung mayroon mang additional na grasya ang Panginoon sa isang tao ay umaabot ng 80. Bihira na po yung umaabot ng 100. So ibig sabihin, napakaigsi lamang ng itinatagal ng ating katawang lupa. Kaya kung iisipin natin na itong katawang lupa na ito na taglay natin, ito na yung dadalhin sa kalangitan sa araw ng kaligtasan, ay nagkakamali po tayo, mga kapatid. Because our flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. So mayroon pong sinasabi ang Panginoon na babaguhin ang ating katawang lupa from corruptible body into incorruptible body. Yung katawang hindi na nabubulok, hindi na tumatanda, hindi na nagkakasakit, yan po ay pang-eternal na katawan na magmamana ng kaligtasan doon po sa piling ng ating Panginoon. Well, tandaan po natin na langit maging ang impyerno
ay parehas po yan walang hanggan. Ang impyerno ay walang hanggan, ang langit ay walang hanggan. Parehas po yan. Kaya yung mga maiimpyerno na hindi naglingkod sa Panginoon, papalitan din ang kanilang katawang lupa kasi mayroon tinatawag na pagkabuhay na maguli ng mga patay. Sa pagkabuhay na maguli ng mga patay, bubuhayin ang mga patay na kung saan ang kanilang katawang tataglayin ay katawang pangwalang hanggan na po. Dahil kung ang tao ay mapupunta sa langit, eternal po yon. Kung ang tao naman ay mapupunta sa impyerno, eternal din po yon. Parehas po yan, eternity. Yung hell or heaven ay the same po yan, eternal. Sapagkat ang kaluluwa natin ay walang hanggan. So mga kapatid, sabi ng Hebrews 9:27, kung paanong itinakda sa tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Huwag tayong mag-isip na pag namatay tayo ay tapos na ang lahat. Ang kamatayan natin physical ay katapusan lang ng ating katawang lupa. Pero hindi po ito katapusan ng lahat sapagkat haharapin natin after ng kamatayan ay ang paghuhukom according to Hebrews 9:27, as it is appointed unto man once to die, and after this the judgment. Kaya wag po tayong magtaka kung kahit yung mga born again, mga mananampalatayang tapat, ay nakakaranas din ng kamatayan. Ang mahirap nga lang ay kung namatay ang tao na hindi naglilingkod ng maayos sa Panginoon. Yun ang pinaka-disaster, mga kapatid. Kung ang tao ay inabutan ng kamatayan na hindi naglilingkod ng maayos at ng matapat sa ating pong Panginoon. Kaya ang ganitong mga programa ay nagpapaalaala sa mga mananampalataya na manatili tayo sa pag-ibig sa Diyos, sa katapatan natin sa Diyos, at sa mga hindi mananampalataya ay paalaala din po na ngayon na tayo maglingkod habang mayroon pa tayong pagkakataon. Sabi na Apostol Pablo, now is the accepted time, now is the day of salvation. Ang kaligtasang iniaalok ng Panginoon ay pwede lamang nating pagpasyahan samantalang tayo po ay nabubuhay pa. Pagkatapos ng ating physical na kamatayan, we have no other chance to serve the Lord. Kaya mahalaga na maintindihan natin na dapat natin itong pagdesisyonan kung paglilingkuran natin ang Diyos o hindi, ngayon po na habang nabubuhay pa tayo. Pagkatapos ng kamatayan, wala nang second chance to serve the Lord. Because according to Hebrews 9:27, after death, we will face the judgment of the Lord. Purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, balansehin po natin. Kahit nagaano tayo kaabala dito sa lupa, dapat may panahon tayo para maglingkod sa Panginoon. Dahil ang lahat ng bagay na panlupa ay hindi natin mapapakinabangan sa mga panlangit na usapin. Lahat ng mga mayroon tayo na naipundar dito sa lupa, hanggang lupa lang yan. Mga kapatid, gaano ka man kayaman dito sa lupa, pag ikaw ay namatay, iiwan mo yan sa mga kamag-anak mo na maaring pinagdadamutan mo habang nabubuhay ka pa. Pero pag namatay ka, iiwan mo yan lahat sa kanila. At pag-away-awayan yan, lalo na kung ikaw ay mayaman, hindi ka naglingkod sa Panginoon. Pag ikaw ay namatay, pag-aawayan ng mga kamag-anak mo ang iyong maiiwang pag-aari. At napakahalagang maintindihan natin na walang value sa kabilang buhay yung mga kayamanang material na mayroon ang tao ngayon dito sa lupa. Mga kapatid, wala yang value pagdating sa langit. Kaya nga sabi ng Panginoon, mag-impok tayo ng kayamanang makalangit.
Pastor, masama bang mag-impok ng kayamanan sa lupa? Hindi po. Hindi masama kung iyan ay ginagawa mo sa marangal na paraan, malinis na paraan, pinagpapala ka ng Diyos materially, sa malinis na paraan, na wala kang inaagrabyadong tao, umaasenso ka materially dito sa lupa. That's good. But let me remind you, brothers and sisters, that your riches in this world, hindi po yan, kumbaga wala siyang value pagdating sa usapin sa kabilang buhay. Sapagkat sa kabilang buhay, spiritual po ang pinaka-major na usapin. Kaya kung dito sa lupa, naglilingkod na tayo sa Diyos, spiritually, tayo ay magiging mayaman paglipat natin sa kabilang buhay doon sa piling ng Panginoon. Mainam ay basahin natin, mga kapatid. Dito po sa aklat ng Mateo 16:26, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan man niya ang buong sanlibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay, yung kaluluwa. O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay. Ayan. So, hindi masama ang yumaman ka materially dito sa lupa, lalo na kung ang layunin mo ay hindi lang pansarili, kundi makatulong ka sa iyong kapwa. Mga kapatid, magandang layunin yan. Nananalangin ka na ikaw ay payamanin ng Diyos, hindi para sa sarili mo lamang, kundi para maging kasangkapan ka ng Diyos na makatulong sa iba, sa pamilya, for example. Hindi masama yan. Pero ang masama ay yung gawin mong Diyos-Diyosan ang iyong kayamanan to the point na wala ka ng interes na maglingkod sa Diyos, thinking na ang mga kayamanang mayroon ka ay sapat na para sa iyong kaligtasan. Hindi po, mga kapatid. Wala pong halaga sa kabilang buhay ang mga material na bagay na ini-enjoy at tinatamasa ng tao sa presenting buhay ngayon sa mundo. Mga kapatid, yung salapi, kayamanan, ginto at pilak, wala yang halaga pagdating sa kabilang buhay. Mga kapatid, kapag naroon ka na sa hukuman ng Panginoon, your riches cannot save your soul. Kaya dapat paglingkuran natin ang Diyos, regardless of your status in life in this world. You need to serve the Lord in preparation for the coming judgment of our Lord Jesus Christ. Purihin ang Panginoon. Sabi dito, ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan man niya ang buong sanlibutan at mapapahamak naman ang kanyang buhay. So, ibig sabihin, walang saysay ang lahat ng narating mo sa buhay kung ang kapahamakan naman ng kaluluwa ang kapalit ng lahat ng iyong tinatamasa na tagumpay. Kaya sa mga mananampalataya, magpakatatag po tayo, mga kapatid. Yes, may mga pagkukulang tayo sa Panginoon, pero huwag tayo manatili doon. May mga kahinaan tayo, may mga katitisuran marahil na masaksihan ng ating mga mata sa kapaligiran. Natural po yan, mga kapatid. Dahil nasa proseso tayo ng paglago, nasa sa atin na lang yan kung paano natin dadalhin ang mga sitwasyon. Ang mahalaga ay mapanindigan natin ang paglilingkod natin sa Panginoon. Kahit sa loob ng church ay may mga katitisuran din. Kaya hindi dahilan ang katitisuran para umalis tayo sa church. Lalo na kung ang church ay nagtuturo ng katotohanan. Kung may mga tao man dyan na magkamali, hindi iyong kabuuan ng church ang mali, kundi maaring yung mga ilang tao lang na maaring hindi pa lubos na nakakasunod sa kalooban ng Panginoon. At ang Diyos naman ay Diyos na mahabagin, mga kapatid, na yung mga tao na nasa proseso pa lamang ng paglago, ang Panginoon ay mayroong room for forgiveness and understanding. Mapagpahinuhod ang Panginoon na habang hindi ka pa malago, hindi mo pa nasusunod ang kanyang kalooban, hindi ka hinuhusgahan ng Panginoon, kundi pinalalakas ka ng Panginoon upang sa huli
ay masunod mo ang kanyang kalooban. So sa mga mananampalataya, magpatuloy po tayo. May mga kahinaan, may mga katitisuran, may mga pagkukulang. Bahagi yan ng ating proseso ng paglago sa pananampalataya. Ang mahalaga, dinidesire natin at pinaninindigan na manatili tayo sa Panginoon no matter what. Ano man ang mangyari, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Basahin natin ang Romans chapter 8 verse 5 hanggang verse 8. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagsisitalima ng mga bagay ng laman, datapwat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos, sapagkat hindi nagpapasaklaw sa kautusan ng Diyos ni hindi nga maari. At ang nangasa laman ay hindi makakalugod sa Diyos. So yan po mga kapatid. May mga kahinaan ng ating laman na kailangan po natin itong mapagtagumpayan. Mga kapatid, may mga struggle tayo sa flesh. Let us pray to the Lord that time will come ay ma-overcome po natin, mga kapatid. Na maaari may mga panahon na tayo ang nadadaig ng laman, ipanalangin natin sa Diyos na darating ang panahon na ating madaig ang laman upang ang mangibabaw sa atin ay ang Espiritu ng ating pong Panginoon. Praise the Lord. Kaya sa church, kailangan marunong tayong tumanggap ng saway. Pagpapasakop, pagtanggap ng paalaala, pagtanggap ng saway, dahil ang church ay kasangkapan ng Panginoon upang tayo ay i-prepare. Kumbaga sa biyahe mga kapatid, mayroong pre-departure area, diyan ka maghintay, mga kapatid. Kumbaga sa terminal, hihintay ka ng biyahe. Huwag kang aalis sa terminal. May iwanan ka ng biyahe. Maghihintay ka dyan. Naandyan na sa paghihintay yung pagkainip. Marami kang mararamdaman habang naghihintay. Pero kailangan manatili ka kung gusto mong makasama sa biyahe. Ganon din po sa paglilingkod sa Panginoon. We are waiting, mga kapatid, for the promise of the Lord that He will come again. Sabi po ng John chapter 14, pangako ng Panginoon, ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan, at kapag naihanda ko na kayo ng kalalagyan ay muli akong babalik, muli akong paririto upang tanggapin kayo sa aking sarili at upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. John chapter 14, verse 1 to 3, mga kapatid. Pangako yan ng Panginoon. At habang tayo naghihintay sa kanyang pangako, mahalagang abala tayo dapat sa ipinapagawa ng Panginoon. Mapala daw yaong alipin na kung maabutan siya ng kanyang Panginoon, ay madatnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. So, importante po na kung maabutan man tayo ng Panginoon sa kanyang pagbabalik, ay kasalukuyang ginagawa natin ang ipinagagawa niya sa atin. Humayo tayo, mag-evangelize, mga kapatid, magpagamit tayo sa Panginoon, kahit na tayo ay may mga imperfection din, kasama yan sa proseso, mga kapatid, hindi pa tayo perfecto, but we are going to perfection. We are in the process of perfection. Pero hanggang tayo ay nandito pa sa lupa, subject tayo sa mga panghihina, subject tayo sa mga may mga panahon na tayo ay nagkakaroon ng mga pag-aalinlangan at panghihina at panlulupaypay. Pero wag natin itong itolerate sa ating mga buhay. Labanan natin ito, nariyan ang presensya ng Diyos upang tayo ay palakasin, upang tayo ay ibangon, at tayo ay magpatuloy hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Purihin ang Diyos mga kapatid. Patuloy po tayo sa ating pong pagtalakay. So itong ating laman at dugo, hindi ito ang pinangakuan ng kaligtasan. Kaya huwag tayo magtaka kahit yung mga born again na mamatay din naman, mga kapatid.
Whether you are serving the Lord or not, you will face death. Nakakatakot nga lang yung mamatay ka na hindi ka naglilingkod sa Diyos. Dahil tiyak na po na ang kaluluwa mo ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno na siyang ikalawang kamatayan. But when you serve the Lord, amen, ang kamatayan ay isang paglipat lang doon sa mas magandang kalalagayan ng ating pong mga buhay. Purihin ang Panginoon. Tingnan po natin ang sinasabi sa Galatians chapter 6 verse 7 to 8. Ganito po ang ating mababasa mga kapatid. Galatians chapter 6 verse 7 to 8. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sapagkat ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat ang naghahasik ng sa espiritu ay sa espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manganghihimagod. Ayan, purihin ang Panginoon. So ang ating inihasik, yun po ang ating aanihin. Kaya maghasik tayo ng kabanalan at espiritual na paglilingkod, tiyak ang aanihin natin ay buhay na walang hanggan. Because the principle of God about sowing and reaping, mga kapatid, ay hindi natin yan matatakasan. What you sow is what you reap. Kaya kung ngayon pa lang, nagtatanim ka na ng katapatan sa paglilingkod sa Panginoon, tinatyaga mo ang paglilingkod sa Diyos kahit ayaw ng marami pero gusto mong i-enjoy ang paglilingkod sa Diyos, inihahanda mo kapatid ang buhay na walang hanggan na iyong tatamuhin. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Galatians chapter 5 verse 13. Tingnan natin ang talatang ito mga kapatid. Sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan, huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay mga lingkuran kayo. Ayan. So tinawag tayo ng Panginoon hindi para manatili sa buhay na makasalanan, kundi upang tayo ay maglingkod ng tapat sa ating pong Panginoon. Gawin ang kanyang kalooban sa ating pong mga buhay. So in verse 19, okay. Galatians chapter 5 verse 22. Yan, para makapanatili tayo sa Panginoon, kailangan natin ang bunga ng banal na Espiritu. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. At ipinako sa krus ng mga na kay Kristo Jesus ang laman na kasama ang mga masasamang pita at mga kahalayan nito. Kung tayo mga bubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay mangagsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. So mga kapatid, spiritual na usapin yung paglilingkod sa Panginoon. Kaya kung tayo ay motivated by the flesh, hindi natin ma-appreciate yung mga bagay na itinuturo natin sa ganitong pagtalakay tungkol sa spiritual na paglilingkod sa Panginoon. Ngunit kung ang ating pong desire ay pang-spiritual, excited tayo makinig sa ganitong mga pagtalakay, mga kapatid. Sapagkat ito po yung maglalapit sa atin sa paanan ng ating pong Panginoon. So again, mga kapatid, let me clarify
that our flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos yung ating laman at ang ating dugo, kundi ang ating kaluluwa, mga kapatid. Ang kaluluwa natin ay pinakaimportanteng bahagi sa ating buhay, na yan ang dahilan kung bakit ang nag-iisang Diyos ay nagkatawang tao upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan at upang tayo ay pag-alayan ng buhay, mga kapatid. At yung kaluluwa natin ang pinag-aagawan ng dyablo at ng Panginoon, mga kapatid. Interesado ang dyablo sa kaluluwa ng tao. Bakit? Sapagkat ito ay eternal. Yung ating katawan, in the process, tatanda, hihina, mamamatay. Yan po yung reality. But your soul, which is eternal, mga kapatid, yan ang pinaka-importante sa lahat. Kung pag-uusapan yung katawan, espiritu, kaluluwa, mga kapatid, pag ang tao ay namamatay, yung katawan babalik sa alabok, yung espiritu, buhay, babalik sa Diyos, yung kaluluwa, yun ang haharap sa hukuman ng ating Panginoon. Na ang nais ng Diyos, paghandaan natin ng future yung ating kaluluwa by doing things which is pleasing to God. That is pleasing to God. Yun po ang ating i-enjoy, ang paglilingkod sa Panginoon, regardless kung anumang mga struggle in life mayroon tayo, mga kapatid, ipursige natin na paglingkuran ang ating Panginoon. Alang-alang sa ating kaluluwa, sapagkat yan ang pinaka-importante sa mata ng Diyos, yung ating kaluluwa. Siya ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, not because of our body, but because of our souls. Kahit ang programang ito, mga kapatid, this program is preaching the gospel, not because of money, but because of soul, mga kapatid. Ang programang ito, ang aming pong layunin ay maligtas ang inyong kaluluwa. Dahil ang ating mga katawan, mamamatay yan sa ayaw natin sa gusto. Tatanda, magkakasakit, mamamatay. That is reality. But your soul is eternal at yan ay mahalaga sa ating pong Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Dito po tayo pansamantalang magtatapos sa ating pagtalakay at nawa ay pinagpala po kayo ng ating Panginoon, mga kapatid, sa ating pong pagtalakay ng kanyang banal na salita. At sa huling bahagi, tayo po muna ay manalangin upang hilingin po natin ang patuloy na pagkilos ng Panginoon sa buhay ng ating mga taga-subaybay. Kung hindi ka pa naglilingkod sa Diyos, kapatid, kapag narinig mo at napanood ang mensaheng ito, it's about time for you to decide to serve the Lord. Prepare for your eternity. Prepare your soul for eternity. Serve the Lord, repent, and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat sa iyong patnubay at gabay sa pag-aaral po namin ng iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa pangungusap na ginagawa mo ngayon sa buhay ng aming mga taga-subaybay. Saan man sila naroon, Panginoon, mga OFWs na mga kababayan po namin sa iba't ibang bansa. Iabot mo po sa kanila ang iyong pangungusap at madama nila ang urgency na ikaw ay mapaglingkuran, Panginoon, habang may pagkakataon. Pagpalain mo ang mga kababayan dito sa Bayan ng Bulan, lahat ng nakikinig ngayon sa radyo, akayin mo sila sa pagsunod sa iyong kalooban. Akayin mo sila sa pagtalikod sa kasalanan at pagsuko ng buhay sa iyo.
bilang ikaw ay Diyos at nag-iisang Diyos at tagapagligtas na aming kikilalanin at paglilingkuran. Panginoon, dalangin po namin na may mga taglay na karamdaman ngayon. Ipagkaloob mo po ang kagalingan, maging sa nanay ni Sister Ina Ritoma. Patuloy mong pagkalooban ng kagalingan si Lola. Ibigay mo po ang iyong pabor, himala at kagalingan sa kanyang karamdaman, Panginoon. At ganoon din si Sister Alden Roque, pagkalooban mo po ng kagalingan sa kanyang cancer stage 3. Igawad mo sa kanya ang kumpletong kalakasan at kagalingan. At sa lahat na may mga taglay na karamdaman ngayon, pagkalooban mo ng kagalingan si Tatay Arnold Mustoles, Panginoon. Palakasin mo ang kanyang physical upang makapagpatuloy po sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Lahat ng mga kababayan po namin na may mga tinataglay na karamdaman, igawad mo po sa kanila ang kompletong kagalingan, Panginoon. At higit sa lahat, magligtas ka po ng maraming mga kababayan po namin, mga kaluluwang dapat maglingkod sa iyo habang may pagkakataon. Salamat, Panginoon, sa mensahe na iyong ipinagkaloob na nag-remind sa aming mga kababayan na habang kami nabubuhay, ay ikaw ay dapat naming paglingkuran upang sa iyong pagbabalik ay kami magtamo ng pangako mong kaligtasan sa araw ng iyong paghuhukom. Maraming salamat po, Diyos. Sa iyo ang kaluwalhatian, papuri at pagsamba. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Mga kapatid, bago tayo magtapos, sa mga nais pong magpaabot ng inyong mga mensahe, prayer request, testimonies, or kung nais nyo pong mag-request ng Bible study sa inyong tahanan, ito po ay libreng aming ipaglilingkod sa inyo. Just text me at 0951-932-0038. 0951-932-0038. Yan po ang ating contact number, mga kapatid. At ang ating pong prayer meeting mamaya dyan sa Magsaysay UPC Congregation, alas 3 ng hapon. Ayan, thank you po sa mga nag-send ng stars, Sister Rowena Galos, salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Paki-share na lang po ng ating episode ngayong umaga upang marami pa po ang maabot ng salita ng ating Panginoon. At ang ating mga pagsamba ngayong linggo po lahat sabay-sabay sa magkakahiwalay na lugar. Diyan sa Magsaysay, linggo po ang pagsamba, alas 7 ng umaga. Dito sa Iquirino, ganun din po. At sa Santa Remedios, linggo po tayo lahat, mga kapatid, sabay-sabay at hiwa-hiwalay na lugar ngayong darating na linggo. Maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoon. At ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa.